Palyado na kasi ang parteng ito sa loob ng katawan mo, kaya laging namamanas ang paa mo sa gabi. Welcome back sa aking channel. Ako pala si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living at ka-health tips. Guys, ako pala hindi ako sa nagmamayabang ha, kasi ito naman ito naman kasi pinagmalaki ko, na kumbaga, ako pala isang LPT, Licensed Professional Teacher. So, ang isang guro kahit hindi doktor ay may kakayahan din mag-research at magbigay ng magandang impormasyon para sa iba at para sa ating lahat. Ito guys, ang topic natin for today is tungkol sa ating kalusugan, no? Ang sinasabi na, palyado na kasi ang parteng ito sa loob ng katawan mo, kaya laging namamanas ang paa mo at sa gabi. So guys, kung may napapansin kayo, sa inyong katawan na madalas na mamanas, lalo na pag gabi. So guys, aaminin ko, isa na ako doon. So ako'y nung nakita ko ito, sinaliksik o research ko ito, ako'y nagulat at namangha dahil ako mismo na obserbaran ko sa aking sarili ay lagi ko itong napapansin. So now, ngayon ay alam ko na. So guys, para maintindihan at malaman nyo kung ano-ano ang mga ito, no? Ito ay napakahalaga at informative. Hindi masasayang inyong oras sa panonood sa video ito kasi ang video ito ay may kinalaman sa ating kalusugan. Ang video ito ay evergreen content. Evergreen content, kumbaga hindi siya mapapanis. Araw-araw ay kumbaga nakakatulong ito sa mamamayan, nakakatulong ito sa bawat isa, nakakatulong ito sa tao, no? Informative content, no? Hindi siya mapapanis, kumbaga sakaling hindi siya mapapanis. May laman ang video ito. So, sana nag-enjoy kayo at may matutunan ka sa video ito. Panoorin nyo hanggang dulo. Palyado na kasi ang parteng ito sa loob ng katawan mo, kaya laging namamanas ang mga paa mo sa gabi. Guys, ingat-ingat po tayo, no? Health is wealth. Ika nga, health is wealth, ang ating kalusugan, ang ating kayamanan. Napakahalaga, paano ang ating mga pangarap, paano ang ating pangarap sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating mga anak, kung ito ay napapabayaan natin, ano? So, yun nga, paano ang ating mga pangarap sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating kinabukasan, no? So, kaya alagaan natin ang ating sarili. So, tip number one, puso, imposibleng heart failure. So, kaya namamaga ang inyong katawan sa gabi, inyong paa sa gabi, dahil may diferensya sa inyong puso, sa heart failure. Isa ito sa mga seryosong dahilan ng pagmamanas sa magkabilang paa. So guys, sa gabi, noon yun, pero ngayon hindi na talaga. Kapag mahina ang pagbomba ng puso, naiipon ang fluid sa katawan. Kaya madalas namamaga ang paa at bukong-bukong, lalo na sa gabi. Yan. Aaminin ko, isa rin ako sa mga merong sintomas na ganito. So, sa awa ng Diyos, naagapan ko naman agad. Mas dapat magpatingin kung may kasabay na madaling singalin, hirap huminga kapag nakahiga. Ayan, no? So, kapag nahihirapan kang huminga kapag ikaw ay nakahiga o madaling mapagod. Yung akala mong maghapon kang nagtrabaho, na hindi naman, tapos napagod ka agad. So, ang gawin mo na lang sa tip number 1, kung may pamamaga ng paa kasama ang hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib, magpatingin agad sa doktor. So, guys, merong mga tao kasi na, kumbaga, hinuhula-hulaan lang nila hindi sa inyong sarili, kumbaga, or either yung katawa, yung kapitbahay mo, ay, ano yan, ay, ganito yan, ay, ganito yan. So, mas mabuti magpatingin na lang kayo sa doktor. Magpatingin na lang tayo sa doktor para
masuri ng maayos at may payo pang maibigay tungkol sa ating kalusugan. So guys, so yun no? So yun yung tip number 1. So dito naman tayo sa tips number 2. Tips number 2, bato or kidney. Kapag hindi maayos ang trabaho ng kidneys, maaaring maipon ang sobrang tubig at asin sa katawan, no? Bukod sa pamamanas ng paa, pwede ring magkaroon ng pamamaga sa mukha, paggising, foamy na ihi o pagbabago sa dami ng ihi. Yes, guys, no? So, magkaiba pala, no? Yung may heart failure, so yung paa naman ang namamanas at saka yung bukong-bukong. So, sa bato naman o sa kidneys, yung paggising mo sa umaga, namamaga yung mukha mo, yung mga paa mo, no? Yung pagdami ng ihi, no? Yung sa paggising mo, foamy ang ihi, yung alam mo yung makakapal na bula, yun. Tapos pagbabago ng dami ng ihi. So, yun yung sinyalis naman sa merong bato o kidney. So, ang gawin na lang kung may mga sintomas na ito, magpa-check up ng kidney function at urinalysis. So, kagaya ng sinabi ko kanina, huwag tayong magpahula-hula na ganito. So, mas maaari, huwag po kayong manghinayang sa pera. So, meron naman kasing libre sa government, so sa gobyerno, pwede kayong humingi ng tulong para mapa-check up o mag-general check up ang inyong katawan. So, sa akin na naman sa advice, no, para dun sa mga wala na mga kaya, no? So, wag po kayong maggalawang isip. Hanggat maaari, hanggat meron kayong mahinga ng tulong, wag na kayong maggalawang isip dahil ito ay para din sa inyo, no? Para humaba pang inyong buhay. So, tips number 3, atay o liver. Ang ating ang ating liver, ating atay. Sa advanced na liver disease, bumababa ang albumin sa dugo kaya mas madaling lumabas ang fluid papunta sa mga tissue. Ayan. So guys, kung ang sintomas na minsan namamaga, lumalaki ang tiyan, namamaga ang ating katawan, ay isa rin ito sa sintomas na merong sakit ang isang tao sa atay, no? Bukod sa pamamagang paa, pwede rin magkaroon ng lumulubong tiyan. So, hindi lang sa paa namamaga, hindi lang sa paa namamaga, ang inyo rin tiyan ay biglang lumalaki, no? Palaki ng palaki, na halos maliliit na yung dito mo, tapos lumalaki ang tiyan. Yan ay para merong sakit sa atay, no? So, lumulubong tiyan o ascites, no? Paninilaw ng mata o balat at madaling magpagpasa. Yung hindi sa mata muna, kung napapansin yung isang tao na ninilaw ang paa at balat at madaling pagpasa sa katawan, yan ay may sinyalis ng sakit sa atay. So guys, magpatingin na kayo agad sa doktor. So ang gawin nyo na lang kung may kasabay na paninilaw o paglaki ng tiyan, huwag ipagwalang bahala at magpatingin na agad sa doktor. Guys, please, pahalagahan natin ating kalusugan. So yun, pumunta na agad kayo sa doktor na mas malapit sa inyo, no? Kung mas maaga, mas maaga ring maagapan ang bago pa lumala, no? Nasa huli ang pagsisisi kung napapabayaan ang inyong kalusugan. So, tips number 4, ugat sa binti, chronic venous insufficiency, no? Aray ko, Diyos ko, halos nasa akin na yata lahat. Yung meron din ako mga ugat-ugat sa paa, guys, no? Nung nanganak ako sa bunso ko, after a year, saka na ito lumabas, namamaga na, tapos may mga varices sa aking mga paa. No? Ito ang isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pamamaga ng paa, lalo na sa mga matagal na nakatayo o nakaupo. No? Ako talaga guys, no, bihira lang ako nakaupo lang. Madalas akong nakatayo, no? Tapos kung pag matagal akong nakatayo, nahihirapan akong makaupo. Yung para bang hindi na tutupi yung tuhod ko, na para bang may ugat na naiipit sa tuhod ko kapag nakaupo na ako.
Pag umupo na ako niya ng mababang upuan, naaaray na ako niya kasi ang sakit ng tuhod ko, no? So, yun. Kapag mahina ang valve ng ugat, naiipon ang dugo sa binti kaya mas namamaga ito sa hapon o sa gabi. Ay, kaya naman pala. Yun ang delikado. Kapag naiipon daw pala, kapag mahina ng valve natin sa ugat, no? Naiipon ang dugo sa binti, kaya mas namamaga ito sa gabi. Kaya naman pala. Ang tingin nila sa akin guys, matabang mataba. Pero feeling ko naman talaga, hindi naman talaga ako mataba. Kasi yun nga, yung katawan ko, namamaga. Namamaga talaga yung katawan ko. Kasi nga, dahil na dito sa mga nabanggit ko. Pero sa awa ng Diyos, paunti ng paunti, nababawas na kasi lahat sinusunod ko ang payo ng doktor o mga bawal, no? So, yun na, madalas ding may varicose veins, mabigat na pakiramdam sa binti o pangangati ng balat. Ito talaga guys, meron akong varicose veins at mabigat na pakiramdam sa binti ko. Yung para bang lagi na lang parang may lagi na lang tubig ang loob ng binti mo na wala naman. Kasi yun na nga, no? Dahil nga dito sa sintomas na ito, palyado na pala ang ating katawan, no? Ang gawin na lang, itaas ang paa kapag nagpahinga, umiwas sa matagal na pagtayo, at kumonsulta kung paulit-ulit ang sintomas. Sa pagtayo ay nakahiga, lalo na sa alas 12, tulad na napapahinga ka sa alas 12, tapos na kayo magtrabaho sa umaga. So, kung yung mga nanay na nasa bahay, pagkatapos yung nagtrabaho sa umaga, after ng lunch, diba, nakahiga na kayo. Dapat nakataas yung paa nyo. Habang nakahiga kayo, mas mataas pa sa ulo nyo yung paa nyo para yung varicose, yung dugo na hindi siya ma-stuck, no? So, tuloy-tuloy pa rin ang Ganyan yung ginagawa ko dati nung ako'y dalaga pa. So, wala talagang kaugat-ugat yung paa ko. So, ngayon dahil may asawa na ako, wala na akong oras ng gano'n, no? Siguro pag nakahiga ako, hindi ko na nagagawang itaas ang binti. Nakakatulog na agad ako. Kasi nga sa sobrang pagod, no? Yun na yun. So, yun yung tips number 4. Tips number 5, thyroid. Thyroid. Ang matinding hypothyroidism ay pwedeng magdulot ng pamamaga sa paa at iba pang bahagi ng katawan. Yung thyroid, yung alam ko yung dito. Tapos, pero kami kapitbahay na may sakit na thyroid, no? Tapos yung mata niya, yung para bang naduduling, yun pala yung sintomas ng may thyroid na malala na. Naduduling talaga siya, kawawa naman talaga. Sabi ko, hala, ewan ko, nagpa-check up naman siya, pero siguro kapos, hindi sila makapunta dun sa mga expert talaga. Kawawa talaga yung mata niya naduduling, ang ganda niya pa naman, naduduling yung yun yung may sakit na mga thyroid. Tinanong ko siya kung paano. Bigla din siyang pumaya, tapos yung mata niya naduduling, parang iba yung hugis na ng mukha niya at yung mata. Yun daw sabi niya thyroid. So yun. So ang gawin na lang kung may mga sintomas na ito, magpa-check up ng thyroid function. Guys, huwag niyo isang tabi ipagwalang bahala ang inyong kalusugan, no? Tayo na mga nanay, tayo na mga babae, ay kailangan tayo ng ating pamilya. Kailangan tayo ng ating mga anak, kung meron na kayong mga anak, kapatid, asawa, mga anak, ayan. So, malaki din, kailangan pa tayo, no? Sa kanilang, kaya huwag yung pabayaan. Huwag nating pabayaan, no? Tayo kasi na mga nanay, tayo ang kumukumplito sa ating pamilya, no? Kaya, alagaan natin. So, tips number 6, side effect ng gamot. Hindi lahat ng pamamaga ay dahil sa sakit. Yun pala yun. Hindi pala lahat ng pamamaga sa katawan natin ay dahil sa sakit. Yun pala ay may side effect din pala sa gamot. Hindi lahat ng pamamaga ay dahil sa sakit. May ilang gamot na pwedeng magdulot ng pamamanas, lalo na ang amlodipine. Ayan,
Amlodipine, yung amlodipine kasi yun yung pang-maintain ng high blood. At ibang calcium channel blockers para sa high blood pressure. Aray ko. Ayan, amlodipine pa naman yung iniinom ko na para pang control sa high blood. Steroid, ilang pain relievers gaya ng NSAID. Yung ilang pain relievers ng NSAID tulad ng yung mga gamot na pampababa ng lagnat, mga pain reliever, yun, no? Ang gawin na lang kung magsimula ang pamamaga, pagkatapos uminom ng bagong gamot, huwag basta itigil. Kumonsulta muna sa doktor para ma-review ang gamot. So, yes. So, dahil din pala din sa pag-inom ng gamot, nagmamanas yung paa, katawan natin. So, baka isa na rin doon kasi isa rin akong umiinom din ako ng amlodipine para sa high blood. So yun na yun, no? Sinasabi na nga ang ilang pain relievers gaya ng NSAIDs ay yun yung non-steroidal anti-inflammatory drugs ay mga gamot na pampawala ng sakit, pampababa ng lagnat at pampabawas ng pamamaga sa katawan. Kabilang sa mga kilalang halimbawa nito ang ibuprofen, mefenamic acid at naproxen, no? So yun yung sinasabing NSAID na mga gamot, no? So guys, ingat-ingat, no? So, yun lang. Sana may natutunan kayo at nakatulong ito sa inyo. Binahagi ko ito upang maibsan at mabawasan at mabago ang, kung baka dahil sa video ito, mabawasan ang inyong karamdaman at mabago ang inyong katawan. No? So, yun lang, sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa panonood sa video ito at sure ako hindi masasayang inyong oras sa panonood nito dahil may natutunan kayo, may natutunan kayo ng magandang aral tungkol sa ating kalusugan. So guys, yun lang, hanggang dito lang pakiya. Kung nagustuhan niyo ang video ito, nagustuhan niyo hindi niyo nagustuhan, please subscribe and then pa-comment naman and pa-share na rin sa video ito para meron ding makuhang informasyon ang iba. So yun lang guys, maraming salamat. Bye-bye.